Kaugnay ng pagpapatupad ng kaayusan at seguridad ngayong Semana Santa, kausapin natin si PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuaño. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir Rafi, magandang umaga po at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay po. Opo, kumusta po yung pagbabantay ng PNP sa pagunita natin sa Semana Santa? Gaano karami pong i-deploy na pulis? Opo, Sir Rafi, nais po natin bagitin sa ating mga kababayan na nagsimula po yung Ligtas Sumbak 2025 ng PNP ko na pinatutupad. Nagsimula po siya, Sir Rafi, noong April 1 na mag-aabot po siya ng 2 buwan hanggang buwan po ng Mayo. Pumasok po dito sa Ligtas Sumbak 2025 yung kahandaan natin po sa Semana Santa na kung saan, Sir Rafi, nag-deploy tayo originally po ng 40,355 at nagdagdag na po tayo ng 21,745 para lamang po sa Semana preparations. Bali, maabot na po tayo ng 61,745, Sir Rafi. Pero siyempre may mga maiiwan na po magbabantay sa mga iiwanang bahay ng ating mga bakasyonista. Tama po, Sir Rafi. Nais ko lang po mabanggit na base po sa ating mga datos noong 2023, Sir Rafi, na yung mga nagbabantay po sa bahay ng ating mga bakasyonista. Noong 2023, nagkaroon tayo ng insidente ng robbery na 2 at noong 2024 na 4. At nais po natin bagitin, Sir Rafi, na hindi lamang po yung mga paalaala sa ating mga kababayan sa kalsada at pag-ingatan ng kanilang mga ari-arian, kundi po may mas mataas pong insidente. Yung pong insidente ng vehicular accident, Sir Rafi, tsaka yung robbery, tsaka theft. Pangalawa lang po yun sa insidente. Ang number 1 po na insidente na dapat natin paghandaan po, Sir Rafi, yung drowning incidents po. Magandang paalala po yan. Mapunta naman po tayo sa eleksyon. Ilang linggo na lang po bago yung eleksyon 2025. Posibleng magdagdag pa ng mga checkpoint ang PNP? Yung checkpoint po na nailatag natin, Sir Rafi, ay umaabot na po na 6,258. Ang kabuuan po na confiscation po na armas na kumpiska natin magmula po noong January 12, ay umabot na po tayo ng 2,503. Ito po ay nakalatag, Sir Rafi, maliban na lamang dun sa mga checkpoints na nag-under po sa Comelec Control. Ito po yung 2 bayan po sa Maguindanao del Norte at del Sur po. Base po dun sa mga nakarang eleksyon, gaano ho kadami yung mahigit 4,000 nakolekta na ninyo sa gun ban? Marami ho ba ito o mas kumonti na? Mas marami po, Sir Rafi, pero ang ibig po natin i-share po sa ating mga kababayan, Sir Rafi, na bagamat halimbawa po ang personal na aresto po natin sa actual checkpoint po is 178 out of 2,433. Sir Rafi, ito po ay bumubuo lamang po ng 7.3% para po sa arrest natin. At yung pong nakumpiska natin na armas sa actual checkpoint na 173, ito po ay 6.9%. Meaning, yung pong 90% plus na arrest po natin at confiscation ay dahilan po ito sa mga police response at patrol operations na patuloy po na pinatutupad ng PNP po. Okay, 173 yung mga nakumpiska sa mga checkpoints na firearms. Pagdating naman po sa election-related violence, particular sa mga natukoy na election hotspot, kumusta po yung inyong pagbabantay at monitoring? Opo, nung matapos po ang 2024 last quarter po, meron po tayo umabot na 38 po doon sa red category. Ito po yung mga binabantayan natin dahil may history ho siya ng violence ng mga nakaraang elections. Bumaba po siya nung first quarter, nung ma-revalidate po yung JPSCC po natin ng 36. Pero nung pumasok po yung April 4 at April 15 from 34, yung ating pong red category ay naging 34 dahil nga po, inander po sa Comelec Control yung 2 bayan po sa Maguindanao po. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuaño.